Ang kaluwalhatian ng mga tagumpay ni Steph Curry sa Olympic ay nasa likuran na. Ang mga bakasyon sa off-season ay magtatapos na. Sa unang pagsasanay ng Warriors training camp na mas mababa sa isang buwan na lang, sinuri namin ng malalim na 5 tanong na kailangang sagutin. Una, sino ang magiging kasamang starting backcourt mate ni Steph? Ang players na nangunguna sa NBA sa dami ng 3-pointers na ginawa sa huling 5 season ay tila ang hindi pinakaangkop na pagpipilian para maging starting shooting guard ng Warriors. Si Buddy Hield, isang 31 taong gulang, ang pinakamadaling magpapalit sa sapatos ni Klay Thompson bilang isang 3 puntos na shooter. Bilang isang 3-point shooter, ngunit siya rin ang closely resembles sa inaasahan ng Warriors kay Klay kung siya'y bumalik. Mula nang bumalik si Thompson sa injury noong Enero 2022, ang walang hanggang Splash Brother ay nakagawa ng 683 threes. Si Hield sa parehong panahon ay nakapagtala ng 622. Isa pang veteranong dumagdag sa Warriors na maaaring starter sa laro kasama ni Curry ay si DeAnthony Melton, 26 na taong gulang. Ang fit kay Melton kay Curry ay may kahulugan mula sa balanseng pananaw. Hindi naging dominante sina Curry at Thompson bilang duo sa kanilang panahon dahil lamang sa pagiging dalawa sa pinakamahusay na 3-point shooters. Ang kakayahan ni Thompson sa depensa at pagiging versatile ang nagbigay rin ng kalamangan sa kanila. Diyan pumapasok si Melton basta't healthy siya. Isang back injury ang nagpahinto sa kanya sa 38 laro noong nakaraang season. Noong nakaraang season, si Melton ay nagkaroon ng 3 defensive win shares at 3 noong 2021 hanggang 22. Si Melton, tulad ni Curry, ay 6 na talampakan at 3 pulgada lang. Ang kanyang 6 na 8 wingspan ay nagpapahirap sa mga kalaban. Ang parehong si Hield at Melton ay mahalaga sa tagumpay ng Warriors. Ang isang standout sa kanyang ikalawang taon mula sa rookie season niya ay may pinakamalinaw na landas para sa starting job. Si Brandon Podziemski, 21 taong gulang, ang unang player na pinalitan si Thompson sa starting 5 sa ilalim ni Steve Kerr. At ang kanyang papel ay patuloy na lalawak sa ikalawang taon. Ang pagpili ni Kerr na palibutan si Curry ng sukat at atletisismo at gawing shooting guard si Andrew Wiggins ay isang wild card na maaaring maging totoo sa ilang pagkakataon. Pangalawa, mayroon bang pangalawang scorer ang Warriors? Si Curry ay magdiriwang ng kanyang ika-37 kaarawan sa Marso at ipinakita kamakailan habang iniligtas ang Team USA Men's Basketball noong 2024 na Paris Summer Olympics na ang pagtatayo ng team sa paligid niya ay isa pa ring magandang ideya. Sinubukan ng Warriors na bigyan siya ng isang lehitimo at kilalang pangalawang scoring option ngayong summer sa pamamagitan ni Paul George at Lauri Markkanen, ngunit nabigo sa parehong attempt. Kaya, ano na ngayon? Bago natin sagutin ang tanong na iyon, magbigay tayo ng mabilis na reality check. Lahat ng nasa roster ng Team USA ay may kasamang players sa kanilang NBA team na isa ring number 1 o number 2 scoring option. Ganito rin ang kaso sa bawat team sa Pacific Division at bawat team sa Western Conference na umabot sa playoffs o play-in tournament noong nakaraang season. Maliban sa Warriors, mayroon silang mga pagpipilian, ngunit bawat isa ay may kaakibat na tanong. Sa pagitan ng mga pagpipilian para sa starting shooting guard, si Hield ang may pinakamaraming average na puntos kada laro noong nakaraang season na may 12, ang pinakamababa mula noong rookie year niya. Ang 11 puntos ni Melton noong nakaraang season bago siya napahinto dahil sa injury ay isang career high. At siya ay nag-shoot ng 38% mula sa 3-point line sa nakaraang 4 na season bilang isang manlalarong kilala sa depensa. Si Podziemski,
na mas gusto ng Warriors na mag-shoot, lalo na sa 3-point shot, ang tila pinaka-number option sa tatlo na maaaring maging pinakamataas sa scoring sa mga shooting guard. Kung si Podziemski ay magsisimula o magmumula sa bench, siya ay makakakuha ng ilan sa pinakamaraming minuto sa Golden State. Si Wiggins, na nagpakita ng pagkawala noong nakaraang season, ay bumaba ang kanyang scoring averages hanggang 13 puntos habang nag-shoot ng 36% sa 3-pointers. Siya ay nag-average ng 19 na puntos noong kanyang unang buong season kasama ang Warriors, 17 puntos noong kanyang NBA All-Star sa 2021 hanggang 22 season, 17 sa sumunod na season, at pagkatapos ay bumaba ng 4 na puntos kada laro habang ang Warriors ay nabigo na makaabot sa playoffs. Siya ay nasa kanyang ika-11 pro season at siya pa rin ang pinakamalaking tanong ng Warriors. Ito ang nagdala sa atin sa pinakaposibleng player na kukunin ang pangalawang scoring spot sa pamamagitan ni Jonathan Kuminga na magdiriwang ng kanyang ika-22 kaarawan sa Oktubre. Sa pagkawala ni Thompson, si Kuminga ang pangalawang pinakamataas na scorer ng Warriors matapos itaas ang kanyang scoring averages ng higit sa 6 na puntos sa 16. Siya ay may atletisismo upang makapunta sa basket anumang oras na gusto niya. Gayunpaman, ang mga butas ay nananatili pa rin at para kay Kuminga lahat ay nakasalalay sa consistency. Kung lahat ay tutugma, si Kuminga ay maaaring maging isang tunay na number 2 katabi ni Curry at lumapit ng lumapit sa pagiging isang future all-star. Pangatlo, masyado bang maliit ang Warriors? Ang 3-man grouping na ito ay nagpapakita rin na ang center ng Warriors, si Green, ang kanilang pinakamaliit na player. Siya ay may taas na 6 na talampakan at 6 na pulgada, habang si Wiggins ay 6 na talampakan at 7 pulgada, at si Kuminga ay 6 na talampakan at 8 pulgada. Si Trayce Jackson-Davis ay kinuha bilang starting center ng Warriors kapalit ni Kevon Looney para sa huling buwan ng regular season. Pareho silang 6 na talampakan at 9 at pareho silang pinakamataas na players ng Warriors sa kasalukuyang roster. Ang 2024 na second-round draft pick ng Golden State na si Quinton Post ay isang 7-footer, ngunit wala pang roster spot, standard o two-way sa oras na ito. Gayunpaman, ang Warriors ay nanguna pa rin sa NBA sa rebounding noong nakaraang season at nag-rank ng ika-12 sa opponents' rebounds per game. Sila ay nag-average ng ika-4 na pinakamaraming defensive rebounds per game at ika-5 pinakamaraming offensive rebounds. Ngunit ang ika-4 na pinakamababang steals per game at ika-6 na pinakamababang blocks. Si Kyle Anderson na may taas na 6 na talampakan at 9 na pulgada ay nagdadagdag ng sukat at optionality sa magkabilang panig ng bola. Si Melton ay naglalaro ng mas mahaba kaysa sa kanyang listed height at isang malaking boost sa rebounding ng Warriors ay dahil sa pakiramdam ni Podziemski para sa bola na may taas lamang na 6 na talampakan at 4 na pulgada. Ang matagal ng tanong kung masyado bang maliit ang Warriors ay hindi maaaring balewalain. Ang huling tanong, may iba pang pagbabago sa roster? Walang malalaking pagbabago sa roster ng Golden State bago magsimula ang season. Gayunpaman, sa unang pagsasanay sa Hawaii na mangyayari sa Oktubre 1, magkakaroon ng ilang pagbabago. Si Post ay kailangang idagdag sa roster ngayong Setyembre. Kailangan niya ng kontrata upang maging bahagi ng training camp at ang pinakamalamang na ruta ay bilang isang two-way player. Ang problema ay, ang Warriors ay mayroon ng 3 two-way contracts na nakasecure sa kasalukuyan. Dahil sa kahangahangang Summer League showing, si Dequan Plowden ay magkakaroon ng isa sa mga iyon. Ang natitirang dalawa ay sina Pat Spencer at Reese Beekman.
Ang kakayahan ni Spencer na humawak ng bola bilang isang veterano na alam na ang sistema ay maaaring magbigay sa kanya ng upper hand. Si Beekman ay may tunay na defensive upside, ngunit siya ay maaaring maging odd man out. Sina Gui Santos at Lindy Waters III ay nasa non-guaranteed contracts. Maaari bang pumasok ang isang player mula sa labas at talunin ang alinman sa kanila? Magkakaroon ng kompetisyon sa isang paraan o iba pa. At ngayon lumabas ang isang balita na nasa daan na ang Warriors para pirmahan si Davis Bertans, bagay na mas mapapa-improved pa nila ang sukat at roster ng team sa shooting. Ano sa tingin nyo mga kaibigan? Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.